Welcome back to my channel. So ngayon guys, ang gagawin natin ay dryer. Whirlpool dryer. Yan. Front load siya, kung tawagin. Dryer. So ang model niya is ito. Tingnan natin yung model. Yan ang model niya. 4K. Saksak natin. So ang problema niya guys, walang power. Wala siyang power. Hindi naman ito paint. So ang problema niya guys, wala siyang power. Wala siyang power. So ang pagbukas nito guys, tatanggalin natin yung tornilyo sa likod. Ito. Tanggalin natin ito. Isa. Dua. Tatlo. Tapos, gagamitan natin ng kabila, sira na yung lock, isa na lang may lock. So, itong problema niya guys, itong pinaka-power board niya. Ito. So, nandito ang problema niya. Check natin ito. So, check natin kung kakarating dito yung supply. May 220 siya pumapasok. Dito talaga ang problema guys. May input naman siya. Yun, sabog. Ayan. Ang problema niya guys, sumabog siya. So itong i-repair natin. Subukan nga natin itong i-repair. Okay. So gano'n na nga. Try natin i-repair itong control board na. I-repair natin ito sa bahay. Ito guys nga, so i-repair natin itong PCB ng dryer. Try natin ito yung power niya.
Ayan. So base sa ano, ang may nag-repair na ito guys, ito, inano niya na to, pinalitan no. Ito original, tapos putok din yung pinaka-isang ano niya, resistor. Putok yung isang resistor. So i-check natin yung power niya, bakit wala siyang power. Okay. Check natin ito. Open siya. Resistor na. Check natin itong regulator guys, kung buo o sira. Natin kung shorted. Okay naman, hindi siya shorted. So ang kailangan natin check diode. Okay naman siya. So ang nakikita kong sira lang sa kanya yung resistor, pumutok, buo din. So
Mukhang buo naman yung regulator IC niya. So try natin palitan ng resistor. So ito ngayon guys, meron tayong pamalit. Try nga natin itong palitan. Kaso maliit yung pyesa natin na resistor. Try muna natin ng testing lang muna. Testing muna natin. Dalawa naman yung kinuha ko. Dalaway natin lagay kasi paliit yung yan. So bali dalawang resistor nilagay natin. Yan. Actually, parang piece lang to. So ayan, lagyan natin. Nalagyan na natin yung pyesa niya. So try ngayon natin supplyan kung magkaka-power. So ngayon guys, i-checkin natin, i-try natin supplyan. Supplyan natin ito ng 220. Tingnan natin kung magkakaroon ng output dito sa secondary. Ito kasi yung secondary niya. So pag sinupplyan natin to, kakaroon ng standby voltage dito, yung 5 volts at saka 12 volts. Yun lang naman ang output nito 5 volts at saka 12 volts. So supplyan natin. So bali ang supply nito guys, dito yan sa pin, itong ito yung supply niya sa terminal P9, pin 2, terminal pin 2 at saka itong terminal P9, ito P9 to P8, terminal P8 tapos pin 3, 1, 2, 3, itong pangatlo. So yan ang 220 supply niya.
So, try natin supplyan. 1, 2, 3. Yan. 1, 2, 3. Pinto. Okay. Yan ang supply niya. So, try natin. Supplyan dito. Kung gagana to. So, ayan. Try natin supplyan, guys. Try the chicken. Tingnan natin kung may secondary na. Ito yung capacitor na to, dalawa. Ayun, meron na siya. Yan yung 5 volts. Ito naman yung 12 volts. Yung 12 volts, 14 volts. Nasa 14, mga 13 point something. Okay, so okay na siya. Okay na yung power niya. Gagawin na lang natin bukas. Ito-testing natin sa PCB sa dryer kung gagana. Okay. So sana gumana. So ayan guys. Babalik natin to. Ito-testing natin kung gagana. Kung gagana yung repair natin na PCB. Natin. Ganyan lang muna siya. Ay, wala. Saksak natin. Ayan guys, gumana. Gumana siya. Balik natin. Okay. So, natin guys kung yung ikot. Yan guys, gumana siya. Haha, maganda siya. Okay, so okay na yung PCB nya. Gumagana rin yung heater nya. Ayun, mainit.
So ayan guys, okay na siya. So sana guys may natutunan kayo ulit sa aking video. Huwag kalimutan mag-like, subscribe, and comment. Salamat guys!